mga nagsasabi na kailangan siya ay ma-impeach, mga ganun. Well, let them file the impeachment if really they have the cheese, so to speak. Sagutin ni Inday yan at magaling naman siyang abogado, di ba? Pero politically, I think the more than 32 million people that voted for her in the last elections would now come and rise up in order to continue supporting her. Kailangan natin pumili. Depende yan sa panlasa ng nanonood. No? Ano bang gusto natin? Yung a leader who expresses everything or a leader who expresses nothing? Well, maintindihan natin, no? Tao lang si VP Inday Sara. No? Marunong magalit, maging emotional, at masabi niya yung kanyang damdamin. Doon mo makikita ang isang tunay na nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa kanyang mga tao. Kasi loyalty begets loyalty, sabi nga. Hindi pwedeng ang loyalty ay laging nanggagaling sa baba at walang loyalty na nanggagaling sa taas. Karamihan ng mga politiko, ang tingin nila sa mga tao sa baba, empleyado nila, hindi sila mga kaalyado, hindi nila binibigyan ng kaukulang loyalty. Ang tingin nila ay political alalay. Pero nakita mo yung pagkatao, karakter ni BP Inday, sa pagmamahal niya sa kanyang mga empleyado. Sa Davao, nung vice mayor siya, naging mayor, tapos ngayon naging vice president siya. Walang makakapagsabi na hindi mahal ni Inday ang kanyang mga empleyado o kanyang mga tao. Yung pinakita ni Inday kay Attorney Lopez, no? Yan ay loyalty of the superior over her people. Ganyan dapat ang leader. Ang leader ay may loyalty rin sa kanyang mga nasasakupan. Hindi pwede yung presidente o vice-presidente ay wala siyang loyalty o pagmamahal sa kanyang tao. Yun ang kulang sa karamihan ng mga political leaders dito sa ating bansa. Kaya saludo ako sa kanyang naging reaction. Pinakita niya at pinadama niya, pinarinig niya sa sambayan ng Pilipino na hindi ko kayo pababayaan dahil tama yung ginagawa ninyo. Kung kayo ay naagrabyado, kasama niyo ako kahit man saan tayo makarating. No? And she has really shown to the whole world. Ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo yung nangyayari sa Pilipinas. No? At marami ang sumasaludo, lalo-lalo na mga kababayan nating mga overseas workers ngayon. Magbasa ka sa social media na talagang 99.9999% ang sumusuporta kay BP Inday sa kanyang mga pronouncement, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers. So, ako, I am in full agreement with the actuations of VP Inday Sara, no? Na kailangang ilabas niya yung kanyang sama ng loob, hindi lamang sa pagmaltrato sa kanyang tao, ang kanyang chief of staff, kung hindi yung nangyayari ngayon sitwasyon sa buong Pilipinas. No? Wala akong nakikitang violation legally doon sa kanyang mga pronouncements. No? Yung mga nagsasabi na kailangan siya ay ma-impeach, mga ganun. Well, let them file the impeachment if really they have the cheese, so to speak. Sagutin ni Inday yan at magaling naman siyang abogado, di ba? Pero politically, I think the more than 32 million people that voted for her in the last elections would now come and rise up in order to continue supporting her in this battle. Yeah. Sir,
Nanggaling po ako kahapon sa Veterans Memorial Hospital. Bumisita lang po ako kay Attorney Lopez tsaka kay Vice President Sara. At sa sandaling nag-usap kami, yung mata po talaga ni Ma'am, hindi mo naman masyo-showbiz yun. No? Yung pagod at yung hapong-hapo at talagang kulang sa tulog. I don't think anyone will push themselves to that brink, no? Kung hindi totoo ang yung sinasabi ninyong pagkakabuwag. The question is if there is hope of a reunion. Personally, I don't see it, no. Pero yung I would like to relate lang to your question, no, dahil sa sobrang pagod po ni VP, marahil doon talaga nag-uugat yung ibang mga sinasabi niya. And again, also, I express concurrence sa sinabi ni Attorney Lambino na wala namang illegal, no, doon sa kanyang mga sinabi. Pero ang palagay ko lang po, no, kailangan natin pumili. Depende yan sa panlasa ng nanonood, no? Ano bang gusto natin? Yung a leader who expresses everything or a leader who expresses nothing? What I think we have in VP Sara is someone who's just expressing everything. Kasi po, wala naman siyang, she is stripped of her other powers, no? I think everyone acknowledges that, no? Mula budget hanggang sa media, hindi naman laging kino-cover ang mga statements niya unless she expresses something as seemingly outrageous as this one. Wala naman nagko-cover sa kanya. Ako po, nagtanong sa pamilya ko. And in that echo chamber, wala silang alam na may nagaganap na ganito. No? Sa atin, maalingaw-ngaw. So, in order to get the ears of the Filipino people, she has to express everything and for her own safety. On the other hand, we have leaders who express nothing. And as a matter of fact, may mga pumapasa-pasa pa kuminsan ng mga batas at mga budget na hindi lang unexpressed but I think are concealed. So mamili na lang po tayo kung gusto natin ng leader who expresses everything or a leader who expresses nothing. But she is definitely very tired. Kailangan siguro niya makapagpahinga ng konti. But I think at the essence, she means what she says to address her question that wala na siguro yung unity. And our hope now really is the 2025 elections to elect better leaders para hindi po mabuwag yung ibang mga sangay ng gobyerno.